Sumapit ang araw ng linggo at maaga naman dumating si Denver sa bahay ni na Angeline para sunduin ang mag-iina dahil naipangako na nga niya sa mga bata na mamamasyal sila ngayong araw. Ang aga mo naman yata, sabi ni Angeline kay Denver nang dumating to sa kanilang bahay dalang usapan nila bago magtanghalian sila aalis. Oo, excited na kasi ako kaya inagahan ko ng pagpunta rito, sagot ni Denver. Daddy! Sigaw ng kambal na makita ang kanilang ama. Agad na ring nagsilapit ang mga to sa kanilang ama at kaagad na yumakap dito. Hi babies! Sabi naman ni Denver at sa kanya pinupog ng halik ang kambal. Daddy, ang aga niyo pa po. Di pa kami nakakapagbihis nila mommy. Sabi ni Nina sa kanilang ama. Okay lang yan, baby. Hihintayin ko na lamang kayo. Excited na kasi si Daddy na maipasyal kayo sagot naman ni Denver. Kami rin po, Daddy. Excited na rin po kami ni Nina na makasama kayong mamasyal. Masiglang sagot ni Noah sa ama. Oo nga po, Daddy. Finally, makakapamasyal na rin po kami ni Kuya na merong kasamang Daddy. Kompleto na po ang family natin. Tuwang-tuwa rin namang daldal ni Nina dahil noon pa man, kapag may nakikita silang mga bata na kasamang mommy at daddy nila, naiinggit sila ng Kuya Noah niya dahil wala silang kilalakang ama kaya ngayong narito na ang kanilang daddy, sobrang saya nilang dalawa. Sige na, magsiligo na muna kayo mga anak para makaalis na tayo, para hindi na maghintay ng matagal ang daddy ninyo, sabat na ni Angeline sa pag-uusap ng mag-aama. Agad namang kumilos ang kambal at nagunahan pa sila na makapagpaligo. Na matapos makapagsalita si na Angeline at ang kambal, agad na rin naman silang umalis. Una nilang pinuntahan ay sa strawberry farm. Pagkarating pa lamang nila doon, dali-dali nang hinila ng kambal ang kanilang mga magulang. Tuwang-tuwa namang mabitas ng strawberry ang kambal kasama si na Angeline at Denver. Mga anak, huwag yan namang pakaramihan dahil baka hindi yan naman kainin ng mga yan. Saway ni Angeline sa kambal. Dahil pitas ng pitas ang kambal. Dahil talaga namang na nag-e-enjoy ang mga to sa ginagawa nila. Opo, mommy. Konti lamang po ito. Sagot naman ni Noah pero ang totoo, halos mapuno na nito ang bit-bit nito na maliit na basket. Hayaan mo na, Angeline. Papamigay na lang din natin ang iba. Hayaan mo muna silang mag-enjoy sa pamimitas ng strawberry. Sabat na ni Denver. Napabuntong hininga na lamang si Angeline, saka siya tumangu-tango dahil alam naman niya na talagang natutuwa ang kambal sa ginagawa nila. Sunod naman na pinuntahan nila ay ang Stone Kingdom. Manghang-mangha naman ang kambal sa nakikita nila doon at umakyat pa sila sa pinakataas na naturang pasyalan. Daddy, pwede po ba tayong magpa-picture doon? Sagot ni Denver, sa kanya hinawakan sa kamay si Nina. Sumunod naman sa kanila si na Angeline habang hawak sa kamay si Noah. Pagkalapit nila doon, agad silang binigyan ng kanilang susuotin. Naku, sila lamang po, hindi po ako kasali. Agad na sabi ni Angeline nang abutan siya ng damit na isusuot niya. Mommy, sali ka po sa amin. Please, sabi ni Noah sa kanilang ina. Oo nga po, Mommy. Sala ka na po para may family picture po tayo ni na Daddy. Sabat naman ni Nina. Hindi na, mga anak. Kayo na lamang ng Daddy ninyo, sagot ni Angeline. Baka pwede mo naman pagbigyan yung mga bata, Angeline, sabi na ni Denver nang makita niya na biglang lumungkot ang mukha ng kambal. Kasi, please? Pagpuputol ni Denver sa sasabihan ni Angeline. Napatingin naman si Angeline sa kambal na parehas ng malungkot ang mga mukha kaya naman napabuntong hininga na lamang siya at tumango. Hindi naman niya kaya na masira ang araw ng kambal nang dahil sa kanya. Agad naman ang maliwalas sa mukha ng kambal pagkakita na tumango si Angeline at tinanggap ang damit na iniaabot dito. Thank you po, Mommy. Sabay na sabi ng kambal. Nginitian naman ni Angeline ang kambal sa kanya sinuot ang damit na binigay sa kanya kanina. Agad na rin naman silang kinuhanan ng larawan sa iba-ibang anggulo. Matapos silang kuhanan ng mga larawan ay pinapakita naman ng mga photographer ang kuha nila. Ma'am, sir, gusto niyo kayong dalawa naman po ang magkasama? Tanong ng photographer sa kanila. Nagkatingin na naman sila Denver at Angeline. Naku, hindi po. Sila na lamang po ang kuhanan ninyong mag-aama. Iiling-iling pa na sagot ni Angeline.
Mommy, sige na po. Kahit isa lang po na kayong dalawa lang ni Daddy. Please? Sabat na ni Noah sa ina. Anak, hindi. Hindi na naituloy pa ni Angeline ang sasabihin niya nang magsalita si Denver. Sige mang anak, pero isa lang ha. Pagpuputol ni Denver sa sasabihin ni Angeline. Yehey! Sabay pa nasabi ng kambal at nagtatalon pa ang mga ito. Napaawang lamang ang bibig ni Angeline dahil sa sinabi ni Denver. Hindi niya na magawang tumutol pa dahil malulungkot ang mga anak niya. Kaya isang malalim na buntong hininga na lamang muli ang pinakawalan niya para pakalmahin ang sarili dahil naiinis na siya kay Denver. Ito na ang mga pictures niyo, ma'am, sir. Nakangiting sabi ng photographer kina Angeline at Denver sabay habot ng mga picture nila. Ang ganda po ng mga kuha ninyo. Bagay na bagay po kayong dalawa. At ang mga bata po sobrang cute. Daldal pa ng photographer. Thank you po, sabay na sabi ng kambal. Nagkatingin na naman si Angeline at Denver pero si Angeline na rin ang unang nagbawi ng tingin kay Denver. Salamat, sabi na lamang ni Denver sa kumuha ng litrato nila. Di na rin naman sila nagtagal doon dahil mahamog na kaya kailangan na rin nilang umalis talaga doon. Dumiretso naman sila sa mall at talaga namang nangingislap ang mata ng kambal pagkapasok pa lamang sa mall. Mga anak, ang bilin ko ha. Hindi kayo magtuturo ng mga toys ngayon. Ang dami niyo ng laruan sa bahay. Pagpapaalala ni Angeline sa mga anak niya dahil kabisado niya na ang mga to. Kapag ganitong nasa mall sila, talagang magpapabili ang mga ito ng laruan. Dagdagan na kasama pa nila si Denver na talaga namang hindi kayang hindian ang gusto ng kambal. Yes, mommy, sagot ng kambal habang nakangisi pa. Kids, ang mga ngiti ninyong yan ha. Alam ko na yan. Sumunod kayo kay mommy, okay? Sabi pa ni Angeline sa kambal. Tumango-tango na lamang ang kambal at hindi na nga nagsalita pa. Pagbigyan mo na yung mga bata, Angeline, kahit ngayon lang. Para kahit papano, makabawi man lang ako sa kanila. Promise, hindi naman ito palagi eh. First time ko pa lang silang nakasamang mamasyal at mag-mall. Baka naman pwedeng pagbigyan ko kung anong gusto nila. Please? Pakiusap naman ni Denver kay Angeline. Pero Denver kasi, baka masana yung mga bata na kapag gusto nila, binibili mo kaagad. Sagot ni Denver kay Angeline. Pagbigyan mo na ako, please? Hindi naman to palagi eh, kahit ngayon lang. Pakiusap pang muli ni Denver. Napatingin naman si Angeline kay Denver. Oo, pangako, ngayon lang to. Next time, limit lang ang po pwede nilang ipabili. Sagot naman ni Denver at tinaas pa nito ang kanang kamay na animo nanunumpa ito. Napabuntong hininga naman si Angeline. Sige, sagot na lamang niya at saka dire-diretsyong naglakad papalapit sa kambal. Napangiti na lamang si Denver dahil kahit alam niyang ayaw ni Angeline na ibili niya ng kung ano-ano ang mga bata ay pinagbigyan lamang din siya nito. Pagkatapos silang mamili ng mga damit ng mga bata, nagpasya na muna silang kumain sa isang fast food chain dahil doon gustong kumain ng kambal, kaya pinagbigyan na rin niya ang mga ito. Nabusog ba kayo mga babies? Tanong ni Denver sa mga bata. Yes, Daddy. Busog na busog po kami ni Kuya. Ang dami niyo po kasi in-order eh. Sagot ni Nina sa kanyang ama. Oo nga po, Daddy. Ang dami po ng in-order ninyo. Daddy, pwede po bang iuwi namin ni Nina ang ibang mga pagkain? Para may pasalubong po kami kay Lola Lydia at kay Tita Sofia. Sagot naman ni Noah sa ama. Siyempre naman, pwedeng-pwede niyong iuwi ang mga ito mga anak. Pero siyempre, ibibili pa rin natin ng pasalubong si Lola Lydia at Tita Sofia ninyo. Sagot ni Denver sa mga bata. Talaga po, Daddy? Naku, matutuwa po si Lola Lydia nito. Sagot ni Nina sa ama. Yes, baby. Ang mabuti pa, magpahinga muna kayo saglit para makabili na kayo ng gusto ninyong toys. Sagot ni Denver. Napatingin naman ang kambal sa kanilang ina dahil sinabihan na sila ng kanilang ina kanina na hindi magtuturo ng laruan. Ngayon lang to, mga anak ha. Pagbibigyan ko kayong magpabili sa daddy nyo ng mga toys dahil gustong makabawi ng daddy nyo sa inyo. Pero next time, hindi na pwede ha? Sabi ni Angeline sa kanyang mga anak. Yehey! Thank you po, Mommy! Sabay pa nasabi ng kambal at agad na silang lumapit sa kanya para i-kiss ito sa pisngi.
Bakit ako? Walang kiss. Kunwaring nagtatampo na sabi ni Denver sa mga bata. Siyempre po, Daddy, meron ka rin po. Sagot ni Nina, saka to lumapit sa ama at tumalik sa pisngi. Kasunod din naman sa kanya si Noah at giniyan ito sa ginawa ng kanyang kakambal. Daddy, Mommy, sana palagi tayong ganito. Sana palagi po tayong magkakasama para po palagi tayong masaya. Nakangiti pa na sabi ni Nina sa kanyang mga magulang. Oo nga po, sana palagi na lamang po tayong magkakasama. Ang saya-saya po kasi kapag ganito kapag po kompleto po tayo. Nakangiti ring sabi ni Noah sa kanilang mga magulang. Nagkatingin na naman sina Angeline at Denver. Sabay pa silang napabuntong hininga dahil hindi nila alam ang sasabihin nila sa kambal. Hindi pa kasi nakakausap ni Angeline ang mga bata. Mga anak, mabuti pa, tara na. Para makapili kayo ng maayos ng toys at makauwi na rin tayo dahil magagabi na. Pag-iiba na lamang ni Angeline sa usapan. Nako, mabuti pa nga. Let's go kids, sagot naman ni Denver at saka siya tumayo na. Agad naman na humawak sa kamay niya ang kambal. Saka sila naglakad papunta sa mga bilihan ng laruan ng naturang mall. Pagkatapos mamili ng mga laruan nila, umalis na rin sila sa mall dahil gabi na nga at halata mo sa mukha ng kambal ang pagod dahil sa maghapon ng kanilang pamamasyal. Ngayon nga, kararating lamang nila sa kanilang bahay at dali-dali naman na tumakbo ang kambal sa bahay ni Nanay Lydia upang dalhin ang pasalubong nila sa mga ito. Naiwan naman sila na magkasama, sina Angeline at Denver, bit-bit ang mga pinamili ng kambal. Angeline, magpapaaral mo muna ako sa mga bata dahil baka hindi na muna ako makadalaw sa kanila dito sa susunod na linggo. Kailangan ko kasi talagang bumalik ng Maynila, sabi ni Denver kay Angeline. Sige, mas mabuti pa ngang magpaalam ka sa kanila ng maayos para hindi ka nila hihintayin araw-araw. Maiintindihan ka naman ng kambal basta ipapaliwanag mo lamang sa kanila ang dahilan mo. Sagot ni Denver dito kay Angeline. Sige, ipapaliwanag ko na lamang sa kanila ng maayos, sagot ni Denver. Sakto naman bumalik na ang kambal habang ngiting-ngiti pa ang mga ito. Nahihirapan tuloy si Denver na magpaalam sa mga anak niya dahil ayaw niya sanang mawalay muli sa mga ito. Mga anak, may sasabihin sana ang daddy sa inyo, sabi ni Denver sa kambal. Ano pong sasabihin ninyo, daddy? Di na makapaghintay na tanong ni Nina sa ama. Napabuntong hininga naman si Denver. Mga anak, kailangan na kasing umalis si daddy. Kailangan ko muna kasing bumalik ng Maynila dahil may mga trabaho si daddy na kailangan asikasuhin doon. Sagot ni Denver sa kambal kahit nahirap-hirap siyang magpaalam sa kambal. Aalis po kayo, daddy? Malungkot na tanong ni Noah sa ama habang nakatitig na rin siya dito. Kailan po kayo babalik, daddy? Naiiyak na tanong ni Nina sa ama. Oo, babies kailangan umalis si daddy. Pero don't worry, once na matapos ko ang trabaho ko sa Maynila, babalik ako kaagad dito. Promise yan ni Daddy. Sagot ni Denver sa kambal. Tahimik lang naman nakaupo si Angeline sa isang tabi habang nakikinig sa usapan ng mag-aama. Pero Daddy, hindi po ba pwede na dito na lamang po kayo mag-work para po makasama pa po namin kayo? Naiiyak na rin na sabi ni Noah sa ama. Gustuhin ko man mga anak, kaso maraming trabahong naiwan si daddy sa Manila kaya kailangan talagang umalis si daddy. Mga baby, sana maintindihan niyo si daddy. Babalik din naman ako kaagad basta matapos ko na mga trabahong naiwan ko doon. Sagot ni Denver. Pero daddy, gusto po namin na nandito lamang po kayo. Umiiyak na sabi ni Nina sa ama. Baby, don't cry na. Babalik din naman si daddy sabi ni Denver sa anak. Lalo tuloy siyang nahirapan na umalis dahil nakikita niya ang pag-iyak ng kambal dahil ayaw siyang paalisin ng mga to. Matagal po ba kayo doon, Daddy? Tanong na ni Noah habang umiiyak na rin. Hindi pa alam ni Daddy pero promise gagawin ni Daddy ang lahat para matapos kagad ang mga trabaho ko doon para naman makabalik na ako kaagad dito. Sagot ni Denver sa mga anak habang pinupunasan ang luha ng mga ito. Mamimiss ka po namin, Daddy. Balik po kayo kaagad, Daddy, ha?
Sabi ni Nina sa ama. Yes, baby. Babalik ka agad si daddy. Mamimiss ko rin kayo. Kung pwede nga lang magkakasama na tayo palagi, gagawin ko eh. Pero sa ngayon, hindi ba pwede? Kaya't sana maintindihan nyo si daddy ha? Maglalaro tayo pagbalik mo. Mamimiss po kita, daddy. Sagot naman ni Noah. Tumango-tango naman si Denver bilang sagot. Sa kanya hinalikan sa noo ang mga anak niya. Isang malalim na buntong hininga naman muli ang pinakawalan ni Denver bago siya muling nagpaalam sa mga bata. Sige na mga anak, kailangan nang umalis si daddy. Magbabait kayo palagi ha? Saka sumunod lagi sa mommy niyo at kina Lola Lydia, okay? Alam ko naman, mababait kayong mga bata. Mamimiss kayo ni daddy. Pagpapaalam ni Denver sa mga anak niya. Opo, mababait po kami. Mag-iingat po kayo, Daddy. Mamimiss po kita. I love you, Daddy. Umiiyak na sabi ni Noah sa ama. Mamimiss po kita, Daddy. Promise po, magbabait po kami ni Kuya. Balik po kayo kaagad, ha? I love you, Daddy. Umiiyak din naman na sabi ni Nina sa ama. Bago to, yumakap din naman si Noah sa ama habang patuloy na umiiyak. Oo, baby. Babalik ka agad si Daddy. I love you mga anak. Di na rin naman nagtagal at umalis na rin si Denver dahil lalo siyang nahihirapan na iwan ang kambal kapag nakita niyang umiiyak ang mga to. Inaya pa niya si Angeline sa labas para makausap to bago siya umalis kaya tinawag na muna ni Angeline si Sofia para aluin ang kambal. Pagkalabas sila Denver at Angeline, lumalayo-layo naman muna sila sa bahay ni Angeline para di marinig ng mga bata ang pag-uusap nilang dalawa. Mag-iingat kayo dito. Pangako, babalik agad ako pagkatapos kong gawin ang mga dapat kong gawin sa Maynila, sabi ni Denver kay Angeline. Sige lang, huwag kang mag-alala. Sanay naman na kaming malaki kaya masasanay din ang mga bata sa ganitong setup natin. Naninibago lang sila ngayon dahil masyado silang sabik sa ama at ngayong makakasama ka na nga nila, kailangan mo na namang umalis. Don't worry, papaliwanagan ko rin naman sila na maayos para mas maintindihan nilang mabuti. Sagot ni Angeline kay Denver. Lalo namang nalungkot si Denver dahil sa sinabi ni Angeline. Mamimiss ko kayo, sabi ni Denver kay Angeline at hahawakan pa sana niya ang kamay ni Angeline pero iniiwas ni Angeline ang kanyang kamay dito. Sana malinaw pa rin sa'yo na dahil lamang sa mga bata dahil hindi naman nila alam na may anak na ako. Kaya may ugnayan tayo ngayon. Sana walang makakaalam kung nasan ako at lalong-lalo na ang mga bata. Sagot ni Angeline kay Denver. Tumango-tango naman si Denver kay Angeline. Oo, naiintindihan ko. Pero sana naman mapagbigyan mo ako ng kahit isang pagkakataon man lang sana, Angeline. Para mapatunayan ko kung gaano kita kamahal, sinserong sabi ni Denver kay Angeline. Agad namang nag-iwas ang tingin si Angeline sa dating asawa. Sige na, umalis ka na. Gabi na rin naman at gusto ko na rin makapagpahinga. Mag-ingat na lamang kay ni Liam sa biyahe ninyo papuntang Maynila. Sabi ni Angeline at sa kanya tinilikuran na si Denver at dire-diretsyong naglakad pabalik sa kanilang bahay. Pagkapasok naman ni Angeline sa kanilang bahay ay naabutan niya ng tahimik ang kambal pero humihikbi pa ang mga ito. Kaya naman napabuntong hininga na lamang siya dahil naaawa siya sa mga bata. Nilapitan naman na niya ang kambal, saka siya naupo sa harapan ng mga ito. Mga babies, don't cry na. Babalik din naman ang daddy ninyo dahil nangako siya sa inyo na babalik siya kaagad once na matapos niya ang mga kailangan ninyong gawin. Doon sa Maynila, kung tuto pa rin ang daddy niyo yun. Pag-aalo ni Angeline sa kambal. Pero mommy, bakit po kasi kailangan pang bumalik ni daddy sa Maynila? Dapat po dito na rin siya mag-work para malapit lang po siya sa atin. Sagot ni Noah sa ina habang patuloy sa pagkikbe. Oo nga po, mommy. Mamimiss po namin si daddy. Ngayon na lang po namin siya nakasama tapos aalis pa po ulit siya. Bakit po kasi hindi na lang din po siya tumira dito sa atin para magkakasama na lang po tayo? Sagot naman ni Nina at hindi ito napigilan pa at muling umiyak na. Shh! Tahan na, baby. Sorry pero hindi kasi pwedeng dito tumira kasama natin ang daddy ninyo Sa ngayon kasi mga anak, hindi nyo pa naiintindihan. Pero balang araw ipapaliwanag ko rin sa inyo. Sabi ni Angeline sa kambal. Kaya wag na kayong umiyak, ha?
Pwede naman tawagan si daddy ninyo kapag gabi. Kaso hindi pwede sa araw ha, kasi paano matatapos ni daddy ang work ninyo kung guguluhin niyo siya sa araw, di ba? Kaya wag na kayong umiyak dahil babalik naman ang daddy ninyo, ha? Di ba mabilis lang ang araw? Baka bukas, nandiyan na ulit ang daddy ninyo. Pagpapatuloy pang sabi ni Angeline sa kanyang mga anak. Mommy, bakit po hindi na lang tayo sumama kay daddy sa Manila? Tanong ni Noah sa ina. Anak, hindi tayo pwedeng sumama sa daddy niyo sa Maynila. At isa pa, nanditong work ko kaya dito na lamang tayo ha? Babalik din naman ang daddy ninyo kaya tumahan na kayo. Sagot ni Angeline sa kanyang anak. Tumango-tango ang kambal sa kanilang ina bilang sagot nila at maya-maya tumigil na rin naman sa pag-iyak ang kambal. Ang mabuti pa, maglinis na kayo ng katawan ninyo mga anak para makatulog na kayo. Alam ko napagod kayo sa maghapon nating pamamasyal, sabi ni Angeline sa kambal. Mommy, pwede po ba naming tawagan si daddy ngayon? Gusto lang po namin mag-good night sa kanya. Please, mommy? Pakiusap na ni Nina sa kanilang ina. Napabuntong hininga naman si Angeline, saka siya tumango-tango. Sige, pero maglinis na muna kayo. Pagkatapos yung maglinis ng katawan, tatawagin natin ang daddy ninyo. Sagot ni Angeline sa mga bata, kaya naman dali-dali nang naglinis ng katawan nila ang mga bata para matawagan na nila ang kanilang ama.